balita na ikay mawiwili. So mga par, dahil nga po mainit ang bangayan sa pagitan ni Terence Crawford at Manny Pacquiao, kung saan mga idol, sinabi ni Crawford na iniwasan daw ito ni Pacman sa bakbakan. Alam daw kasi ni Pacman na matatalo ito sa kanya sa bakbakan, na para sa atin mga idol walang katotohanan ng mga sinabi ni Crawford dahil niling mismo ni Pacman ang laban sa kanya. Bagamat ipagpalagay natin mga boss na umiwas talaga si Pacman kay Crawford, sa totoo lang wala namang problema yon. Sa rason na irrelevant pa si Crawford sa mga panahon na yon, kumakahol lang ito para makakuha ng malaking laban. Focus kasi si Pacman sa laban kay Floyd, kaya imposible talaga ito pansinin ni Manny Pacquiao. At ang pinagtataka natin mga idol, bakit gigil si Crawford na labanan si Pacman noong 2019 pero ayaw naman nito labanan si Keith Thurman na isang unified champion at kinikilala na number 1 sa 147. Hinamon ni Thurman si Crawford sa unification fight pero hindi naman ito kumasa hanggang sa na-injury na lang si Thurman. Parang ginigisa lang ni Crawford ang kanyang sarili sa sarili nitong mantika. Sinabihan niya si Pacman na umiwas sa kanya pero siya mga idol, hindi naman ito pinansin ang laban kay Jeron Ennis at Virgil Ortiz na mga batang fighter. Mas pinili nito na palagan si Canelo na father time na, kaya naguguluhan tayo kay Crawford. Binabanatan nito si Pacman na ayaw lumaban sa kanya dati, na kung tutuusin kasalanan nito ng kanyang promoter kung bakit hindi natuloy ang laban nito sa Pinoy Legend. Pero siya ayaw nito labanan ng mga batang fighter na sina Lopez, Ortiz at Jeron Ennis. Aray ko mga boss. Samantala isang masamang balita naman po mga idol para sa unified champion na si Janibek Alimkhanuly dahil nagpositibo ito sa pinagbabawal na gamot mga idol. 3 araw bago ang laban nito kontra kay Lara sa unification fight. Malaking dagok talaga ito mga idol para sa tubong Kazakhstan. Ibig sabihin kasi nito mga idol, kansilado na ang laban nito sa linggo sa undercard ni Pitbull at posible mga idol, patawan pa ito ng mabigat na parusa. Malaki ang tsansa na tanggalan nito ng 2 titulo at suspindihin ito sa boxing ng ilang taon. Malapit na sana mag-undisputed ito si Janibek kapag nanalo ito kay Lara. Isang titulo na lang sana undisputed na ito mga boss. Bagamat depensa naman ni Janibek mga idol, himala daw na naging positibo ito sa feds dahil negatibo ito sa una at 2 test niya sa BADA. Pinagmalaki pa daw nito mga idol na taga-suporta ito ng clean boxing. Tapos sa pangatlong test nito sa BADA sumablay. Well, imbestigahan pa naman ito mga idol. May B-sample pa naman si Janibek. Pag nagpositibo pang B-sample nito mga boss, titingnan kung merong contamination sa sample ni Janibek. Kaya abangan natin ito mga idol. Sa kabilang banda naman mga boss, laban ni Casimero posible matuloy na sa Japan sa December 27. Ayon nito mismo mga idol sa promoter nito na Psycho Lash dahil bukod sa bakbakan ni Yabuki at Alvarado at ang sagupaan ng 7 Hapones kalaban ng 7 Kyrgyzstan fighter, meron pa daw 2 laban mga boss na isisingit sa boxing event. Malamang ito ng mga idol ang laban ni Casimero at Kenneth Luber, kaya abangan natin to mga idol. Samantala sa naging post naman ni Alas mga boss, sinabi nito na dapat daw siya labanan ni Inoue bago ito umakyat sa 126 pounds para malaman kung malakas ba talaga si Inoue sa bakbakan. Well, anong masasabi niyo dito mga boss? Kailangan pa ba patunayan ni Inoue ang kanyang sarili kay Casimero? Nagaling lamang ang Pinoy sa talo? Ano sa tingin niyo mga boss?